Hi guys, today i-review ko and i-compare itong Jo Malone na Velvet Rose and Oud and this sample na I have. This is the Maison Francis Kurkdjian na Oud Satin Mood. Actually, itong Oud Satin Mood, ginamit ko to sa isang event and grabe, nagulat ako sa longevity niya and yung lakas niya guys. So, unahin muna natin itong Jo Malone na Velvet Rose and Oud. Babasahin ko yung notes ko guys para hindi tayo paligoy-ligoy, no? So, etong Velvet Rose and Oud, I love this one. Very velvety, syrupy, sweet na woody na rose. A compliment getter and I love this on my husband. So, siya yung mas madalas na gumagamit nito. Isa to sa pabango na actually share kami. Ginagamit ko siya minsan, mas madalas niyang ginagamit. And may mga nagme-message sa akin na after kong I think i-review to, may mga ibang viewers ako na lalaki na bumili nito and nako-complimentan sila paggamit nila tong Velvet Rose and Oud. May sariling bote yung husband ko. Meron din akong sariling bote. So, ganun kabenta tong pabango na to dito sa bahay. So, etong Oud Satin Mood na Eau de Parfum. Kasi may extrait na yatang lumabas nito. Kalalabas lang. Hindi ko pa naaamoy. Right now, mas gusto ko to. Itong Oud Satin Mood na EDP. And nung inamoy ko yung extrait, I thought magugustuhan ko yung extrait. Mas masculine siya na version. As in, straight up, pag amoy mo sa kanya, ang lakas ng woody na note niya. Mas maaamoy mo yung woody na note dun sa may extrait. And then, yung sweetness, medyo parang na-tone down or parang nasa likod lang. So, first time ko tong talagang na-test, na upuan, na amuyin. And first time ko siya na itinabi actually kay Velvet Rose and Oud. Smelling Oud Satin Mood alone, ang naaamoy ko kasi is kaamoy niya si Velvet Rose and Oud. Kaya hindi ko pa siya binibili. Actually, ngayon lang ako naglakas loob na i-test siya talaga kasi pag naaamoy ko siya sa store before, parang iniisip ko, redundancy na. Parang meron na akong kaamoy, bakit pa ako bibili? Pero now na pinagtabi ko na sila, yes, parehas sila ni Velvet Rose and Oud na may rose and may oud. Pero etong si Oud Satin Mood, mas matamis and parang mas refined pa actually yung timpla niya. Now, hindi naman sa sinisiraan ko si Jo Malone Velvet Rose and Oud. Maganda pa rin siya alone. I'm just saying lang na pagka pinagtabi sila, mas parang refined yung pagkakatimpla nito. Si Velvet Rose and Oud, pag tinabi mo dito kay Oud Satin Mood, parang nanununtok sa ilong yung rose ni Velvet Rose and Oud. Ayan, baka malito kayo guys. Sabi ko nga kanina, I thought magiging redundancy na kung may Velvet Rose and Oud ka na, tapos bibili ka pa nitong Oud Satin Mood, pero I was wrong. Ibang level yung softness and ganda ng pagkakablend ni Oud Satin Mood. So, anong amoy nitong Oud Satin Mood? What I smell is soft na rose na amoy mo yung caramel and vanilla sweetness niya. Mas matamis siya. Sweet siya, pero ang elegant nung pagiging matamis niya. Si Velvet Rose and Oud, sabihin na natin, para siyang sa nakagown, nasa ballroom. Si Oud Satin Mood, nakapolo lang na satin, tapos simple lang na pants, pero kita mo sa kanya yung elegance. Hindi siya loud, quiet lang siya, pero effortless na elegant. After 5 minutes, halos magkaamoy na sila kung hindi maselan ang ilong mo. Si Velvet Rose and Oud, dominant ang rose. Si Oud Satin Mood naman, rose na may caramel sweetness. Kaya nga sabi ko kanina, mas matamis siya. And parang feeling ko habang tumatagal, mas tumatamis pa siya. I love them both, pero mukhang may iwan ko na kay husband itong Velvet Rose and Oud. Tapos itong Oud Satin Mood naman, yung matitira sa akin. Pero nag-iipon pa ako guys kasi nga gaya ng sinabi ko dun sa last na video ko, parang lahat tayo lately, gastos lang tayo ng gastos, overspend lang tayo ng overspend. Siguro na-deprive tayo nung pandemic na nakulong tayo sa bahay. Pero parang bumabalik na ako sa senses ko, napapagod na ako sa kakagastos. Pero eventually, I would like to buy a bottle of this, itong Oud Satin Mood. Pero no rush, okay pa naman ako dito, dalawa tong sample ko. And guys, etong maliit na sample, ito lang yung nagamit ko. Pumunta ako sa event, inispray ko siya. No joke, parang 12 hours plus. Parang kaya niya nga ng 24 hours sa damit. Yung damit ko nasa labahan na ganun pa rin siya kalakas, ganun pa rin kabuo yung amoy niya, ganun siya kabango, and ang ganda nung pagkakablend niya, yung creaminess niya, yung sweetness niya. Ayun lang, kung ayaw ninyo ng super matamis na pabango, itest nyo muna sa skin.
pero ang sexy niya guys, ang elegant niya. Kagaya nga ng pagkaka-compare ko sa kanya kay Velvet Rose and Oud na si Velvet Rose and Oud, naka-gown, ganun siya. Eto parang simple, elegant, nakasimpleng damit lang. Ganun yung dating niya, guys. Hindi siya loud, pero alam mong ganun. Ang ganda niya, guys. Ngayon ko lang siya na-appreciate kasi pag ini-spray ko nga siya sa store, parang inaayawan ko siya kasi may kaamoy na siya na meron na ako. Matamis lang talaga siya. Sobrang tamis niya, guys. So, ayan na yung review and comparison ko nitong Maison Francis Kurkdjian na Oud Satin Mood. Ito siya, yung maliit na sample ko and sobrang sulit nito. Kung nagtitipid kayo, kahit hindi nyo nabilihin yung super laking bote, kahit maliit lang, kasi eto lang nagtagal na siya guys. Pero ako kasi, being me, mag-iipon ako, gusto ko yung malaking bote. Para ma-share ko rin sa inyo, alam naman ninyo na nagbebenta ako ng decants. So, antayin nyo na lang, pero no rush. And itong, comparing it dito kay Jo Malone na Velvet Rose and Oud. Meron ba kayo nitong dalawang pabango? Alin dito yung gustong-gusto ninyo? Mag-comment nga kayo below guys. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!